Hi mga katsada! It's me once again, June M. And welcome to my YouTube channel. Dito lang sa June M Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng ulam. Ng pulutan. Ng ulam pala. Depende kung ano sa inyo. Beef paklay. Cagayan de Oro style. Panoorin nyo hanggang sa dulo ng video mga katsada. Dahil kakaiba ang luto ng Cagayanons. At nandito pala ang ating mga kaibigan na magtitikim mamaya sa ating lutuin. So kung handa na kayo, tara na! Magluto tayo! Ang mga piyesa mga katsada para sa gagawin nating beef paklay. Nabili natin ito kay Kuya JV Saldua, ang idol ng Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon. Shout out pala sa mga taga Barangay Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon. Mabuhay po kayong lahat dyan. Huhugasan lang natin ito ng maigi kasi malansa talaga ang laman loob ng baka. At palukuluan lang natin ito hanggang sa lumambot, lalo na itong tuwalya ng baka. Huwag nyo lang masyadong pakuluan ang atay ng baka mga katsada kasi malambot naman ito. Pinakukuluan lang natin ito para hindi tayo mahihirapan sa paggayat. Kapag ito ay malambot na, tatanggalin lang natin ang itim na nakadikit nito para talagang mawala ang kanyang lansa. Ipapakilala ko na rin sa inyo ang kumpleto nating sangkap mga katsada. Gagamit tayo of course ng laman loob ng baka, ng bawang, sibuyas, luya, red bell pepper, siling haba, onion leeks, at para naman sa ating pampalasa, meron tayong asin, pamintang durog, dahon ng laurel, at dabong or bamboo shoots. Gagamit din tayo ng mantika, toyo at suka. Ang una po nating gagawin ay paiinitin muna natin itong ating mantika para igigisa natin itong ating mga spices. At ang una nating igigisa ay ang ating luya. Palalabasin lang natin ang katas nito para mawala ang amoy ng lansa ng laman loob ng baka. Isunod na rin natin ang bawang at igigisa natin ito hanggang mangapit bahay ang inyong asawa. Biro lang ako, nagbibiro lang ako. Ang kanyang aroma. Pag nalabas na ang halimuyag ng ating bawang at luya, ay ilagay na rin natin ang ating sibuyas. At palalabasin lang natin ang katas nito dahil ito ay nakapagbibigay dagdag amoy sa ating lutuin. At kapag naamoy na ng mga tsismosa mong kapitbahay ang bango nito, Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! ay ilagay na natin ang ating bida. Iuna lang natin ang tuwalya mga katsada kasi ito ay mas matigas kumpara sa atay ng baka. Itutosta lang natin ito at ako'y magpapakitang gilas muna. Eto pa. Ang galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Sa puntong ito ay maglalagay na tayo ng ating mga pampalasa. Maglagay tayo ng pamintang durog, salt to taste, tuyo, suka, at dahon ng laurel. Magdagdag na rin tayo ng konting tubig at itutuloy na natin ang pagpapalambot nito. Pagkatapos ng 5 hanggang 10 minuto ay ilalagay na rin natin ang pangalawa nating bida, ang atay ng baka.
Hahaluin lang natin ito ng maigi para mag-incorporate ang lasa nito sa ating tuwalya. Optional lang ito mga katsada. Maglalagay lang tayo ng atsuete para pampapugi ng kulay katulad ng iyong tatay. Hindi totoo yan. Imekos-mekos lang natin ito ng konti mga katsada at itutuloy ang pagluluto nito sa 2 minuto. Pagkatapos ng 2 minuto, ay ilalagay na natin ang mga natitira pa nating ingredients. Ang sili na walang kamatayan, ang atsal, at ang onion leeks. At ayan na, luto na ang ating beef paklay Cagayan de Oro style. Ay, say na yan sa nagabaw. Adi guys. Wala kayo. Oh. Sabi nagluto. Rizky na pres, bay. Wait, kayo, bay. Talaga. Ano yan? Ako nila. Ah. Alay, alay. Grabe. Grabe. Ay, kuya. Ay, kuya. Ay.